Pababa na kami. Where a mother's heart is unconditional love. Ay, ganun. Grabe ang init. Hindi pa namin alam guys kung saan kami sasakay. Magtanong-tanong lang tayo dito. Yung dialect dito guys is Ilonggo din. Kagaya din sa Negros. Hindi na ni Negros siya Ilonggo. Province of Iloilo. Yeah. Grabe ang init. Yun guys, ewan ko lang kung kita sa camera. Port of Dumangas. Port of Dumangas. So, kung saan sila lalabas, doon din kami. Nagtatanong-tanong na lang kami doon sa sa dulo. Ang mga makasama kong magaganda, lumalayo sa camera. Basta kaya Baltitang Moria, masakay ko muna sa tricycle. Oo. Diretso Taguro Max. So, kita-kits na tayo mamaya guys pag nandun na kami sa lapas. Mainit. Grabe ang tao guys. Kumukuha ng ano? Ng intercept. Balik na first year. Nahanap po na kami ng ano, ng lunch. Gutom na kami. Kasi mamaya pa naman si Margaret. 3:30 pa naman. So ngayon is 11:45. Mag-time kami mag-lunch. Grabe, dami tao. Sobrang traffic. Ayun guys, oh, yung West Visayas State University. Ayun, oh, sa kabila. Ang dami nakapila. Dami kumukuha. Pero mo, kadaya sila Margaret dito lang sa main. 11 pila ka mo rin? 11,000? Margs? Ha? Pila ka mo galing makuha? 11,000 no? 11,000 guys. So sana pala rin tayo. So see you later guys doon sa kakainan namin. A few inches later. Lunch muna kami guys. That's it guys. Nasa McDonald's na. Grabe, nakakapagod. Diyos, sakit ng tuhod ko. Grabe, ang init. So, nandito na kami guys ni Max sa gate. Nag-aantay kay Margaret. Ang kanila service 3 to 6. Pero mag-start yata 4 to 6. Ang start 4. Bali, naglinya-linya sila kanina alas 3. So, see you later guys. Kapag gala-gala na rin kami ni Margaret. Ni Maxine kasi hindi ako nakapag-video dahil nalobat ang cellphone ko. So, mamaya na lang pagdating ni Margaret. See you. A few moments later. Hello guys. Namumula na ako sa mundo.
OA. 8:38 na guys. Hindi kami nakasakay sa ano. Kasi ginabi na nga si Margaret. Hindi kami nakasakay sa unang supposed to be 8 o'clock na alis ng Roro. So, susunod daw is 9. So, 2 oras darating kami doon sa Bacolod, alas 11. Iwan ko lang kung makauwi pa kami sa silay nito. Wala kami sa sakyan. Tingnan mo guys. Tingnan nyo guys. Sobrang dami ng pasahero. Ayan. Pila ka mo tanan ko exam? 20. 20K. Kabilugan na pati sa mga ibang ano. Pero sa main campus, 11K. 11K daw sila. Kumuha ng exam. So, ito. Sitwasyon dito guys. Gutom, pagod. Pero ganito lang, okay lang. As long na si Margaret patuloy na ano. T-shirt mo, masar ka. Basta patuloy si Margaret na humahabol ng kanyang pangarap. Si Mama nandito lang. Nandito lang din. Sumasama sa paghabol. Kahit hinihingal na, okay lang. So guys, kita-kita na lang tayo mamaya sa Roro kasi medyo madaming tao dito. Medyo maingay. So, pahinga muna kami. Grabe, nakakapagod buong araw sa init. See you later guys. Ayan sila. Gutom. Gutom na ko. Ikaw? Gutom man. Gutom na kami. Gutom na din. Grabe guys, dami pasahero. Nag-uunahan kami. Ay, grabe. Parang nakalimutan ko na may anxiety ako. Una na lang kamo sa ako, Day. Una na lang kamo sa ako. Sa wakas guys, nandito na kami. Kasi hindi pa aalis. At least nakapwesto na. Kaya naku, gabi-gabi na guys. Tsaka hindi ko inasahan na ganito kayo. Hindi kami nakapagbaon ng dinner. Napupunod na ako. Yung mga anak ko nag-CR. Diba to guys? Mas malaki ito kasi sa kanina. Sinakyan namin kanina. Iba to. Maliit yung kanina. Maliit yung dito malaki. At saka yung mga upuan. Ayan. Iba kayo sa kanina. Isa mga lang. See you na lang later sa Bacolod. Pagod na ako. O di kaya see you na lang sa bahay. Many hours later. Okay lang. Dugay pa ko din. Paparating na kami sa Bacolod guys. Time check. 11:29. 11:29. Kararating lang namin. Approaching pa lang pala. Hindi pa kami dumating. Port na ito ng Bacolod. Ginaw. Lakas ng hangin dito sa labas. Naantok na ako guys. Tapos gutom. Tapos pagod. Grabe. Pero okay lang. Si Margarita at saka si Maxine hindi nagre-reklamo. Ready na sila para lumabas. Labasin muna namin sila kasi nagsisiksikan. Ayaw ko makipagsiksikan. Yan, wow! Mayroong ano doon guys, oh, yung barko ng Tugo. Going to Manila yata yung Tugo. Laki. Ganda.
Teka lang, ilapit ko ang camera ko kung kaya. Yan, ayan guys, so laki oh. Bacolod, Manila yung destination ng to go. Wow, ganda. Kasi katatanggap lang ng announcement ng City Mayor na walang pasok bukas kasi napakataas ng heat index. Grabe ang init, kaya suspended ang class 2 days. 2 days walang pasok, sobrang init. Kaya nga inaano ng Department of Education na ibalik ang schedule of classes, ibalik sa dati as possible. Kasi dahil sa sa sobrang init, pagka summer dapat wala ng pasok para yung mga bata na sa bahay. So siguro closing the classes is may katapusan para June makapagbukas na ng klase para ma-end na naman siya first week of April. Hindi summer yung mga bata na sa bahay. Ayan guys, marami doon. Ready na lumabas. Several long days later. What's up guys? Kamusta na kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Siyempre, napakahalaga ng ating health guys.
So, pagdating namin galing ng Iloilo, hindi ako nakagawa ng aking outro. So, gagawa ako ngayon ng aking outro. Ano lang, update lang kung ano na nangyayari doon. Nung dumating kami guys, halos antok na antok kami at saka pagod na pagod. Kaya, nang pagdating namin sa bahay, nagsipagpahinga na. So, may malaking guys, pangyayari kung bakit nag-change ang aking mind. Yung pala nila guys, ang ingay ni Kovo! Huwag maingay! Yung pala guys, yung exam na kinuha, diba kumuha si Margaret ng exam sa Iloilo. So, nangyari doon, may mga leakage na lumabas. Siyempre, maraming nakakaalam, alam mo naman sa social media. Kaya na-invalidate yung kanilang, tama yung term na sinasabi ko, basta nagiging invalid yung kanilang exam. So, ang mangyari, kukuha sila ulit ng exam. Bali, uulitin nila yung entrance exam na yun. Pero, siguro syempre, iba na yung mga questions baguhin. Kasi nga, may lumabas na leakage sa exam na yun. So, sa lahat ng mga pinagdaanan namin, na-realize ko guys na mahihirapan si Margaret pag doon siya mag-aaral kasi malayo. Mahirap although na nakaplana naman yun na pag doon na siya, syempre mag-dorm siya, mag-dormitory, uuwi lang siya once a week or twice every month, or di kaya pupuntahan ko siya doon. Pero since na ang health ko, hindi naman talaga masasabi ko na stable, hindi ako makaalis-alis ng bahay, hindi ako makalabas sa aking comfort zone baga, kasi nga yung health ko nga, lalo na pag mainit, yung mga ate niya, si Bunso, hindi naman marunong pag mag-isa lang. Yung mga ate niya, may pumapasok din. Kaya mahihirapan kami pag andoon si Margaret kasi pag may problema siya doon, di ako basta-basta makapunta doon na walang kasama. So, we decided na dito na lang siya mag-aaral, guys. Yung napag-usapan namin sana, pahintuin sana siya kasi nga, 3 na sila college, parang mahirap na parang hindi kakayanin kasi nga, yung asawa ko lang naman yung nagtatrabaho, ako wala naman dito na sa bahay. Kaya medyo mahirap. Kaso nga, gustong-gusto na talaga mag-aral, umiiyak, naawa ako. Yung mga anak ko kasi guys, masigasig yun sa pag-aaral, kaya parang nakakapanghilayang na pahihintuin. So, yung ginawa namin, may ginawa kami na na yung scholarship kasi kahit matataas yung grades nila, nag-a-apply kami ng scholarship. Medyo nahihirapan din kami pumasok kasi nga may trabaho si papa nila. Halos kinukuha sa scholarship yung isa sa mga ano bang tawag doon? Kung baga sa recipe, ingredients, ano bang tawag doon? Isa sa mga kailangan na para makapasok ka sa scholarship is ang indigency. Yung mahirap talaga kayo, hindi ka talaga kaya pag-aralin ng mga magulang mo. Walang trabaho yung nanay mo, yung tatay mo, parang ganun. Pero in our case naman kasi guys, hindi naman kami mayaman kasi yung asawa ko lang naman yung nagtatrabaho. Ako din may sakit. Alam nyo naman, very naman ako sa inyo sa health issues ko. Ka-opera ko lang. Tapos, may mga maintenance ako sa gamot. Palagi ako nasa sa doktor, nagsa-psychiatrist ako. Pupunta ako sa cardiologist. Isa akin palang alaki na ng gastos. Yung 2 ko pang anak na nag-aaral din ng college. Si Bunso din. Kaya, gipit din kami guys. Hindi ko rin masasabi na financially stable kami. Kasi nga, yun nga, nag-aaral yung mga anak namin. Kaso pag nag-apply ka ng scholarship, yun talaga ang hinahanap. Siyempre, kasi pag nag-apply ka ng scholarship, yata yan, ipinupuntahan ka sa bahay. Siyempre, sino naman maniniwala na wala akong pera pagka ganito kalaki yung bahay ko. Yun nga lang, ang bahay namin, hindi pa to tapos guys, hindi matapos-tapos, yun nga, dahil inuuna yung pag-aaral ng mga anak ko. Kaya, naghanap ako ng scholarship na may pwede sa mga anak ng OFW. Kaya sana pala rin si Margaret para naman
hindi masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na sa akin, syempre. Ako yung nagbabudget. Ako yung humaharap sa araw-araw na pangangailangan. Kaya, medyo mahirap. Nasistress din ako minsan sa mga, sa mga gastusin. Lalong-lalo na ngayon, si panganay, mag-summer class doon sa Manila. Pupunta sila sa psychiatric doon sa Mandaluyong. Doon siya mag-duty for 2 weeks. Siyempre, mag-hotel sila doon. Yung service nila, pagkain, tuition, and so on and so forth. Ang daming babayarin. Tapos, ng 1 week pa sila sa orthopedic. So, bali mga 3 weeks sila doon sa Manila. Kaya, medyo nahihilo si Mama's Love, guys. Lalo-lalo na ngayon, tumataas na naman yung BP ko. Kailangan ko naman magpa-check up. Ewan ko pa kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Si panganay, guys, pinaprepare kami ng 69,000 plus almost 70,000 para sa kanilang tuition, para sa kanilang hotel, sa lahat na, pati sa kanilang mga sa service ba na susundo hahatid sa kanila from hotel to Mandaluyong o sa orthopedic sila. Kaya may service, tapos lahat-lahat na yun, guys, pagkain, yung tagalaba nila na kanilang mga uniform, lahat-lahat na yun ng accommodations nila, guys. Pinaprepare kami ng almost 70,000 pero subject for change pa yon. Kasi syempre lahat nagsipagtaasan na, yung plane ticket pa, yung allowance pa. Kaya nako, sobrang hirap. Hindi ko alam kung saan ko hagilapin yun. Pero syempre, God is good naman palagi. Lahat ng problema natin may binibigay talaga na solusyon yung ating Panginoon. Kaya back to Margaret, guys. Yun nga, napag-decide namin na hindi na lang siya sa Iloilo mag-aaral. Dito na lang siya mag-aaral sa Negros. Tapos, ko pa siya, maalagaan ko siya sa pagkain kasi doon walang magluluto. For sure, bibili yun lagi ng ng mga pagkain sa labas. Hindi naman natin alam kung ano. Almost na mga pagkain ngayon, marami ng MSG, maraming condiments. Kaya, iba pa rin yung tayo ang naghahanda ng pagkain ng ating mga anak. Kaya sana magiging okay naman tong panibagong challenge na hinaharap ni Mama's Love, guys. Pinipray ko na sana magiging okay na ako kasi siguro sa stress din. Kaya ako, pag nagpa-check up ako, okay. Tapos mayat-maya, back to back to dati na naman ako. Ito si makulot na Chatty. Oh, Chatty! Come! Say hi sa ating mga guys. Come. Aray, ang bigat niya na, guys. Umaaga pa siyang nangungulit doon kay Corvo. Nangungulit siya doon kay Corvo sa labas. Maliligo ito mga bantot. Doon ka na. So, guys, yun na nga. Naghanap ako ng scholarship for Margaret na pwede sa mga anak mo OFW. Sana pala rin si Margaret kasi malaking tulong yun. So, yun nga, iniisip ko yung ngayon yung bang tawag doon, yung summer class ni panganay. Si Max may summer class din yan, pero dito lang sa kanilang school sa Bacolod. Si Margaret, yun nga, magka-college na din. So, sana magiging okay ang lahat. Sana pagpalain tayo ng magandang kalusugan. So, ganun talaga, guys. Pagka yung mga anak natin masigasig sa pag-aaral, parang nang masakit din sa loob na nakikita na gustong-gusto nila mag-aral kaso parang hindi mo na kaya. Kailangan mong ipilit. Sana nga magiging okay lang ang lahat kasi syempre kahit pa paano dagdag stress din yun sa akin. Pero ganun talaga nga, gaya ng sinasabi ko nga, lahat ng makabuti sa mga anak ko nakahanda akong ibigay kasi ano naman sila, kumbaga nag-work hard din naman sila, pinaghihirapan din yun nila yung pag-aaral nila, kaya hindi ka rin nangihinayang na kahit ang problema ka, kahit nahihirapan ka, go, okay lang yun as long as na
makuha ng mga anak natin ang kanilang mga pangarap, guys. Maabot nila ang kanilang mga pangarap. Kasi syempre, kailangan din nila yung tulong. Maraming salamat sa mga magulang ko, nagiging support system ko. Sa mga kapatid ko. Chati! O, nang yan, pinapakialaman sigurong tools ni Papa mo, day. O, ayun, o, kunin mo, ayun. Tinataban niya. Sobrang kulit. Daig ko pa yung may baby dito sa loob ng bahay. Yung baby, pahigain mo lang, iiyak pagutong na ko yung Chati kung kulit. Lahat pinapakialaman. Saan mo ito ni? Hindi mo kinbutang? Okay, toast na ni Papa mo. Pag nadula na ng mga toast niya si Chati, ang may kasalanan. So guys, dito na lang. Sana ipag-pray nyo rin ako na good health lang pero good health lang lagi kasi napaka-importante talaga ng health natin. Ang dami kong gastusin sa pag-aaral ng aking mga anak, guys. Nahihirapan talaga ako. Minsan nga, hindi na ako nagpapa-check up. Supposed to be, guys, after nang naalala nyo, nilagyan ako dito ng, ng blood pressure monitoring, yung overnight. Supposed to be, i-workout pa ako ni Doc. Marami pa akong mga, mga tawag dito, mga laboratories. Kaso nung nagiging okay naman yung result ng ambulatory ko, bumalik na lang ako isang beses, hindi na ako nagpa-laboratory test, hindi na ako bumalik doon kay doktor, kaya hindi ako makausad-usad sa aking health issues. Kasi dapat tuloy-tuloy yung check-up. Siyempre, iniisip mo naman yung mga finances mo, kulang nga. Kaya hopefully, magiging okay ang lahat. Faith pa rin, strong faith kay God. Kasi siya yung nakakaalam kung ano makapabuti sa atin as long na, yun nga, gagawa lang tayo ng kabutihan, guys. Magiging okay din ang lahat. Let's pray for each other, guys. Magpakatatag lang tayo sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa mga sumusuporta sa aking channel. Siguro by next upload ko magpapa-shoutout ako. So, thank you so much. God bless us all. Good health para sa ating lahat. Bye-bye, guys. Thank you so much. God bless.